Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipagkakaloob ito sa akin at ibibigay ko sa kaninumang ibig ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito. Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sumagot si Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghihintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa panahong ito ng Kwaresma at ngayong unang linggo ng panahon ng Kwaresma, ay inaanyayahan tayo bilang ng ating salita ng Diyos na tumingin ulit sa puso natin. At itong kahalagahan ng panahong ito ng Kwaresma, binibigyan tayo ng pagkakataon na tumingin sa ating puso. Tumingin sa ating puso para ano? Para tignan ang mga kahinaan natin at hilingin ng Diyos na baguhin ito. Hilingin ng Diyos na hubugin ang ating puso. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento na si Jesus ay tinukso sa ilang. At kung babasahin ninyo ang bawat isa na paraan ng pagtutukso kay Jesus, iisa lang ang nais patunguhan. I-flex mo naman.
Kung ikaw ang anak ng Diyos, kaya mong gawin tinapay ang mga batong yan, i-flex mo nga. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sa, kung gusto mo ng lahat ng kahariang ito, sambahin mo ko para may i-flex ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sasaluhin ka ng anghel. I-flex mo nga yan. Dahil sinasabi niya, kung makapangyarihan ka, sige, gawin mo nga. At yun ang temptasyon din sa atin, bawat isa, na magkaroon ng false sense of power. Yung gusto mo maging sikat ka, gusto mo maging dakila ka sa mata ng tao, may i-flex ka. Para ipakita mong mas magaling ka, mas makapangyarihan ka. Pero, ang pananampalataya natin, hindi tayo tinuturuan na i-flex ang kapangyarihan mo. Pero maganda na bilang paalala sa atin, na imbis na ipakita yung kasikatan, kapangyarihan, kayamanan, ay turuan tayo na handang yumuko. Handang yumuko sa paglilingkod. Handang yumuko sa pagkakawang gawa. Handang yumuko sa pagiging mababa ang loob. Handang yumuko. Kaya maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, sa linggong ito, na sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma, matuto tayo na yumuko. At itong imbitasyon sa atin. Gusto natin tayo ang tinitingala eh. Gusto tayo yung nakatingala. Tayo yung nasa taas. Taas noo din. Pero pag ganun minsan, ang pumapasok ay kayabangan. Pagiging makasarili. Ang iniisip, ako. Pag gano'n na ang laging bukang bibig mo, ako. At tignan mo na sarili mo. Ano na nagiging sentro? Gusto mo na ba maging sentro? Gusto mo na bang palitan ng araw? Na ang lahat ng bagay ay iikot sa iyo? Pag puro ako na ang sinasabi mo, puro gusto ko, kapakanan ko, kaginhawaan ko, na tinatapakan na natin yung kapwa natin. Pinapahamak na natin yung kapwa natin. Teka lang. Pag-isipan mo muna yan. Go back to your heart. Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon ng Ebanghelyo natin, na lumago sa pagiging mapagpakumbaba. At ano ba ang gabay natin sa daan ng pagpapakumbaba? Saan tayo huhugot ng inspirasyon tungo sa daan ng paglilingkod? Tulad ni Jesus sa Ebanghelyo, sa bawat temptasyon na sinasabi sa Kanya, ang lagi niyang sagot ay ang salita ng Diyos. Ang lagi niyang sagot, sinasabi sa kasulatan. Ang salita ng Diyos ang naging sandata niya. Ang salita ng Diyos ang naging tanggulan niya. Kaya sana tayo di bilang mga Kristiyano, sa paglalakbay natin sa pananampalataya, yes, there will be times that we will be tempted. Yes, there will be times that we will be tempted for power. To be somebody. To think high about ourselves. Pero ang salita ng Diyos, minsan salamin din natin sa buhay natin na pinapakita sa atin, saan ba tayo dapat lumago.
ang salita ng Diyos na nagiging gabay natin at nagpapaalala sa atin, teka lang. Medyo lumalaki na yata ang ulo. Medyo tumataas nata ang lipad mo. Na nagiging mapagmataas ka na. Teka lang. At itong panahon ito ng Kwaresma, sana ang panahon na yon. To look into our lives, to see into our lives. At alam ko, para sa iba, ayaw nating tignan. Para sa iba, ayaw nating tignan. Ayaw nating tignan yung kahinaan. Ayaw nating tignan yung pagkukulang. Ayaw natin aminin na may babaguhin tayo sa buhay natin. Gusto natin yung iba magbago pero tayo ayaw natin. I know it's not easy. Pero kung gagawin mo yun, sa totoo lang, dun ka lalago. Kung gagawin mo yun, to that uneasy, uncomfortable journey of looking into our lives and to ourselves, of admitting our weaknesses and asking the Lord to help me. Sa totoo lang, dun ka talaga lalago. Kaya sana sa paglalakbay nating ito ng panahon ng Kwaresma, hindi natin maging desire na mag-flex ng ating tilay kalakasan, kapangyarihan, kundi natututo tayo na handang yumuko sa panalangin, handang yumuko sa paglilingkod, handang yumuko sa pagmamalasakit sa kapwa. At ito ho ang daan ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Hindi pagmamataas, kundi pagyuko at paglingkod. Amen.